Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng May 23, 2026. Sa ngayon po ay dalawa na aktibo na LPA ang nasa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang nasa loob po ng PAR ay nasa layo po ngayon ng 476 km east ng Davao Oriental at ang nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ay nasa layo po ngayon ng 2,020 km east ng Davao Region. At kung titingnan po natin dito sa wind map forecast, ang LPA po na nasa loob ng PAR ay posible yan na maging bagyo for the next 2 to 3 days na siya pong hahatak at magpapalakas ng habagat. At next week po, posible na maramdaman na ang unang bugso ng hanging habagat, lalo na po sa kanlurang bahagi ng bansa at posible pa na makabuo ng isang panibagong sama ng panahon dyan po sa may South China Sea sa unang mga araw po ng Hunyo. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa pero may mga tsansa ng mga isolated rains sa may southern part po ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Samar Island, Tacloban, Ormoc, Maasin, Jagna, Tagbilaran, Cadiz, Capiz, Argao, Davao Oriental, Sorsogon, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Basilan. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng bansa pero dahil sa trough ng LPA ay maulap na ang kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Samar Island, Bohol, Cebu, Dumaguete, Siquijor, Davao Oriental, Bislig, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula and nearby areas. At mamayang hapon, mas maraming lugar po ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains, lalo na po sa malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island, Palawan, Mindoro, Pangasinan, Zambales, Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. Kaya mag-ingat po tayo lalo na po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-uulan, epekto po ng trough ng LPA. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals pero bayong pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito ang latest update natin sa araw na ito. Takpo muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!